At ngayon ay meron na naman po tayong isang balita dito na patuloy na yumayanig dito sa mundo ng cryptocurrency at ng global finance. Habang ang karamihan po ay nakatuon sa presyo ng coin araw-araw, mayroon pong isang higanteng paggalaw na nagaganap sa gitnang silangan o Middle East. Sabi rito, Ripple just made a big move in Dubai. Expert says it's for the great XRP reset. Yan, ang Ripple ay formal na pong nagplant o nagtanim ng kanilang bandila sa Dubai. Hindi lang ito basta pagbubukas ng opisina. Ayon po sa kilalang Bitcoin investor na si Pampios, isa pong OG na hawak na ang Bitcoin simula pa noong taong 2013. Ayon sa kanya, ito na ang simula ng tinatawag niyang Great XRP Reset. Isang malawakang pagbabago sa financial system sa buong mundo kung saan ang Middle East ang magsisilbing sentro. Meron pong isang social media post ang kumakalat ngayon dito sa X kung saan direktang sinagot ni Pampios dito ang balita tungkol po sa Ripple. Sabi niya marami ang natatawa sa kanyang prediction noon. Pero ngayon ang mga dots o ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nagkakabit-kabit. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang Dubai Power Play na ito at kung bakit ang paglipat ng Ripple sa Dubai International Financial Center or DIFC ay isang masterstroke na babago sa tadhana ni XRP. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa Ripple, tungkol po sa Ripple sa puso ng DIFC. Yan, formal na pong binuksan ng Ripple ang kanilang bagong Middle East and Africa or MEA Regional Headquarters sa Dubai o International Financial Center. Ayan, ang ganda po ng lokasyon. Tingnan po natin yung actual na post dito ni Pampios. At yan po. Yan ang larawan. Napakaganda ng kanilang opisina dito. Ayan, ang balitang ito ay hindi lamang po galing sa kung sino-sino lang. Ito po ay formal na in-announce ng Dubai Government Media Office. Kaya isipin po ninyo, ang mismong gobyerno ng Dubai ang nag-welcome sa Ripple sa kanilang teritoryo. Ang DIFC ay hindi lang basta isang gusali. Ito po ay isa sa pinaka-recognized na financial hubs sa buong mundo. Nitong nakalipas lamang na taong 2025, nakakuha po ang Ripple ng official approval mula sa DFSA, ang regulator na nagbabantay po sa lahat ng financial activities sa loob ng DIFC. Ang desisyong ito na doon po itayo ang kanilang headquarters, yan ay isang deliberate push para masilbihan ang mga enterprise clients sa buong rehiyon ng Middle East at saka Africa. Hindi na po sila bisita lang sa Dubai. Ngayon, mayroon na po silang permanenteng base sa isa sa pinakamabilis na lumalagong rehiyon pagdating po sa digital finance adoption. Yan ang sabi po mismo dito, Ripple, the leading provider of blockchain-based enterprise solutions across traditional and digital finance, today announced an expansion of its presence in the UAE with the opening of its new Middle East and Africa or MEA regional headquarters in the Dubai International. Yan, sa aking opinyon ay napakatalino po. Yan, napakatalino ng hakbang na ito ng Ripple. Habang ang ibang kumpanya ay nahihirapan po sa regulasyon sa ibang bansa, ang Ripple ay pumunta sa kung saan sila ay welcome at kung saan mayroong regulatory clarity. Ang Dubai ay kilala sa pagiging pro-crypto at pro-innovation. Sa pagbubukas ng headquarters na ito, hindi lamang po sila nagtayo ng opisina. Nagtayo po sila ng institutional fortress. Kaya masasabi ko lamang dito ay simple.
Ang Ripple ay pagod na sa pakikipag-asaran sa mga bansang hindi alam kung paano i-regulate ang blockchain. Sa Dubai, ang batas po ay malinaw. Ang DIFC ay may sariling legal at saka regulatory framework na hiwalay sa kabuuan ng UAE. Kaya naman ang mga dambuhalang bangko at institution ay kampanting makipag-transact doon. At ang para sa akin, ito po ang hudyat na ang Ripple ay handa ng i-scale up ang kanilang operasyon sa labas ng Western markets. Ang Middle East at Africa ang bagong frontier ng finance at ang Ripple ang may hawak ng susi. Kaya naniniwala ako na ang paglipat na ito ay magbubukas po ng pinto para sa mga trillion-dollar oil contracts na dadaan sa XRPL. Ngayon ay pag-usapan naman po natin dito ang Great XRP Reset ni Pampios. Dito na po papasok si Pampios. Basahin po natin yung kanyang actual na tweet dito. Sabi niya, "Remember when I told you everything unfolding in the Middle East? Iran tensions, all chaos, Dubai power plays was engineered for the Great XRP Reset? Many laugh, still do. Now, Ripple just locked in their new Middle East and Africa HQ in Dubai's DIFC exactly as the old system crumbles. I see what most are blind to do." Ano nga ba ang nais niyang sabihin dito? Ang sinasabi po niya dito mga ka-crypto ay ang regional instability, ang paggalaw sa oil markets at ang lumalagong impluensya ng Dubai ay mga senyales na ang global financial order ay nagbabago na. Yan, tinatawag niya itong Great XRP Reset. Ayon sa kanya, ang pag-expand po ng Ripple sa Dubai ay patunay o validation ng kanyang thesis. Nakikita ko ang mga bagay na bulag ang karamihan. Yan po ang kanyang sinabi dito. Sa kanyang karanasan o experience bilang Bitcoin holder, simula pa noong taong 2013, marami na po siyang nakitang cycles ng market, pero ang nakita po niya ngayon ay structural. Ibig sabihin, hindi lang ito pansamantalang pag-akyat ng presyo, kundi isang pagbabago sa mismong pundasyon ng kung paano po gumagalaw ang pera sa buong mundo. Sinasabi niya na ang Middle East ay gagamit po ng blockchain para magkaroon ng kalayaan mula sa lumang sistema ng finance. At doon po papasok ang papel ni Ripple. Ngayon, sa aking opinyon, dito po sa mundo ng crypto, madaling tawaging baliw ang mga taong gumagawa ng ganitong kalaking prediction. Pero tignan po ninyo si Pampios. Hindi po siya bago rito. Kung hawak mo na si Bitcoin noong taong 2013, ibig sabihin ay nakita mo na ang lahat ng ups and downs. Kaya ang opinion ko po sa The Great XRP Reset ay hindi ito mangyayari sa loob ng isang gabi, kundi ito po ay systemic. Tingnan po natin ang koneksyon ng langis at crypto. Ang Middle East ay nagpapatakbo po ng enerhiya sa mundo. Kung ang mga bansang ito ay magpapasya na gumamit ng XRP para sa kanilang settlement o sa kanilang liquidity management, iyon na po ang tinatawag nating game over. Ang Dubai ay ang tulay. Ang headquarters na binuksan po ng Ripple ay ang physical infrastructure na kailangan para mangyari po ang reset na ito. Naniniwala ako na ang reset na tinutukoy po ni Pampios ay ang paglipat mula sa mabagal na fiat-based settlements patungo sa instant blockchain settlements. At sa labang ito, walang ibang asset ang mas handa kaysa kay XRP. Kaya ang masasabi ko po ay huwag ninyong tawanan itong si Pampios dahil madalas ang mga crazy predictions ay ang nagiging katotohanan pagkalipas ng ilang taon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang connecting the dots. Yan po ay may kaugnayan sa geopolitics at ang oil. Yan, sabi po dito, Pampios connects these developments to a thesis
he has held for some time. He points to regional instability, shifts in oil markets, and the growing influence of Dubai as signs that the global financial order is changing. In his view, Ripple's expansion validates that position. Sabi niya, I see what most are blind to, he wrote. He acknowledged that some laugh at his predictions and noted that some still do. However, he remains firm. Pompeius has held Bitcoin since 2013, giving him over a decade of direct experience navigating crypto market cycles. That history shapes his confidence in making long-term structural calls about where digital assets are heading. At ayan, sa gitna po ng geopolitical tensions sa iba't ibang panig ng mundo, ang Dubai ay nananatiling neutral at bukas para sa negosyo. Ito ang dahilan kung bakit ang Ripple ay nag-focus po sa rehiyong ito. Ang paglipat po ng sentro ng finance mula west patungong east ay hindi na lang isang teorya. Ito ay nangyayari na po sa harap ng ating mga mata. Ang announcement po mula sa Dubai Media Office ay formal na pagkilala na ang Ripple ay major player sa kanilang digital economy strategy. Kaya ang bawat galaw ng Ripple ay may geographic depth. Hindi po sila basta-basta nagbubukas ng opisina para lang magkaroon ng address. Bawat lokasyon ay may pinipili para masilbihan ang enterprise clients. Ang MEA o Middle East and Africa, kasama na ang Africa, ay mayroong dambuhalang populasyon na unbank o walang access sa traditional na bangko. Dito po magsisilbing solusyon ang Ripple payments. Kaya sa aking opinyon, ang Ripple ay parang naglalaro po ng chess habang ang iba ay naglalaro ng checkers. Ang pagbubukas po ng Dubai ay isang strategic na galaw para makuha ang kontrol sa corridor ng Middle East at saka Africa. Kaya masasabi kong ang remittance flow sa pagitan po ng Dubai at ng iba pang bansa ay napakalaki po nito. Kung ang bawat dirham na ipapadala ay dadaan po sa Ripple network, ang volume ay aabot sa langit. Ang geopolitical stability na binibigay po ng Dubai ay isang safe haven para sa Ripple. Kaya sa aking pananaw, ang connection po sa oil markets ang pinaka-interesting na bahagi. Kung ang mga oil-producing nations ay maghahanap ng paraan para maiwasan ang mga sanctions o komplikasyon ng dolyar, sa XRP ang pinakamabilis na neutral bridge asset na pwede pong gamitin. Kaya masasabi ko po na ito ang tunay na dahilan kung bakit nandyan ang Ripple. Naghahanda po sila para sa isang mundo kung saan ang settlement ay hindi na nakadepende sa isang bansa lamang. Ito po ang power play na sinasabi ng balita. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga XRP holders. Yan, sabi dito ay Ripple's expansion into Dubai is a concrete development for XRP and the broader ecosystem in which Ripple operates. The DIFC selection is not accidental. It operates under its own legal and regulatory framework, making it attractive to global financial institutions seeking clarity and stability. Ripple has steadily built its enterprise footprint across multiple regions. The MEA headquarters adds geographic depth to that strategy. For XRP holders, the move confirms that Ripple is committed to growing its institutional presence and expanding XRP's adoption. Yan, paliwanag po natin yan. Para daw po sa mga matagal nang naghahawak o nag-hold kay XRP, ang expansion na ito sa Dubai ay isang konkretong development. Yan. Ang pagpili po sa DIFC ay hindi po ito aksidente. Dahil ang DIFC ay may sariling batas, nagbibigay ito ng stability na hinahanap ng mga global financial institutions.
Gusto ng mga bangko ng kasiguraduhan bago sila maglagay ng bilyong-bilyong dolyar sa isang network. At ang Ripple sa Dubai ay nagbibigay po ng kasiguraduhang iyon. Ang MEA headquarters ay nagbibigay po ng lalim sa strategy ng Ripple. Ipinapakita nito na seryoso ang kumpanya sa pagpapalawak ng institutional presence nito sa buong mundo. Kaya para po sa atin bilang mga XRP holders, ang galaw na ito ay kumpirmasyon na ang Ripple ay hindi po tumitigil. Patuloy po silang nagpapadami ng institutional nodes at pinapalawak ang adoption ni XRP sa real-world use cases. Ngayon, sa aking opinion, lalong-lalo na para sa atin bilang mga XRP holders, ay kailangan po nating manatiling nakatutok sa big picture. Madalas po tayo ma-distract sa maliliit na galaw ng presyo sa chart lamang. Pero ang balitang gaya nito ang nagsasabi sa atin kung nasaan po ang tunay na value. Ang Ripple ay nagtatayo ng global liquidity web. Kapag ang web na ito ay nakompleto na mula Dubai hanggang Singapore, hanggang London at New York, dito po natin makikita ang tunay na utility ni XRP. Ang opinion ko po sa pagbubukas ng Dubai headquarters dito, ang huling piraso ng puzzle para sa rehiyon na ito. Hindi na lang po sila testing phase dito. Sila ay operational na. Ibig sabihin, ang volume na manggagaling po sa MEA region ay direktang makakaapekto sa utilization ng XRPL. Naniniwala ako na ang expansion na ito ay magre-resulta sa mas maraming partnerships na hindi natin inaasahan. Baka bukas o sa susunod na buwan, makarinig po tayo ng balita na ang isang dambuhalang bangko sa Dubai ay gagamit na ng XRP para sa kanilang cross-border payments. Kaya iyan po ang bunga ng pagkakaroon ng physical presence sa DIFC. At ayan sa kabuuan, ang mensahe po dito ay malinaw. Ang Ripple ay hindi lang basta kumpanya ng teknolohiya. Sila ay arkitekto ng bagong financial system. Kaya ang paglipat po sa Dubai ay isang hudyat na ang Great XRP Reset na sinasabi dito ni Pampios ay posibleng mas malapit na kaysa sa inaakala natin. Sa ilalim po ng proteksyon ng DIFC, ayan, at sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Dubai, ang Ripple ay handa nang harapin ang anumang geopolitical shift na darating. Kaya ang balita na ito ay dapat pong magbigay sa atin ng kumpiyansa. Habang ang mundo ay puno ng kaguluhan, ang Ripple po ay abala sa paggawa ng mga hakbang na may kabuluhan at may pangmatagalang epekto. Kaya manatili po tayong alerto, patuloy po tayo na mag-aral at tandaan ng mga power plays na gaya nito ang siyang nagtatakda ng kinabukasan ng ating mga investments. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood.